Ako si Peter Anthony Gunyo, 40 years old. I'm Dolores Gunyo, 67 years old. Nung time na tumawag ako sa kanya, sinabi niya na huwag daw maingay na kesyo merong 3 tao rito sa loob ng bahay namin. Mag-isa lang siya rito sa bahay nung time na yon. And naka-admit naman ako sa ospital na naka-bedridden din ako. So hindi ko siya mapupuntahan on my own. So mag-isa lang siya rito. So nag-worry ako. Tumawag ako tapos rumisponde naman ang hotline natin. Nung pagdating nila dito, nagbigay ako ng consent na pasukin ditong bahay namin para matignan talaga kung ano nangyayari sa loob ng bahay. Pinabasag ko ng sliding door. Natagpuan siya rito mismo. Dito, Sa sahig. nakalay down. Nakahiga siya rito. Tapos chinek naman ng mga pulis kung may forced entry. Fortunately enough, wala naman. Kaya lang diabetic si mother. First time kasi na talagang bumagsak yung sugar niya na to the point na nag-hallucinate na siya at now unconscious. Kaya talagang delikado kasi kung hindi siya naagapan, maaaring life-threatening talaga siya. Wala, naalala ko, nasa hospital na lang ako eh. Naka-confine na ako. Hindi ko na nga alam kung paano ako naisakay doon, paano ko nakarating ng hospital. Wala. Siguro kung di ako agad na-pick up, baka wala na ako. Yung pagtawag ko para sa mama ko was second time. Yung first time was when yung inatake sa puso yung tatay ko, hindi na siya nagising dito sa bahay. So para maidala sa ospital, nung araw, kailangan alam mo mismo yung landline number ng mga emergency hotlines ng bawat agency. Like ng bombero, ng police. Bigyan mo ka ngayon na ang hotline natin, solo for all. So kung anong kailangan mo, i-dispatch nila. Sila na mismo ang nagde-discern. Ay, yak ako. Nagpapasalamat lang ako. Natulungan nila ako sa lalong madaling panahon. Nailigtas nila yung buhay ko. Maraming salamat sa Quezon City Hotline, no? Sa panahon na kailangan namin ng tulong, andito sila. Kasi kung hindi dahil sa kanila, maaaring wala na siya. Sa mga iba na, na mga kailangan ng tulong, huwag kayong mag-hesitate tumawag sa kanila kasi ang purpose lang naman talaga is mag-provide ng tulong sa bawat mamamayan ng Quezon City.